kasi naka-charge siya. Ang layo sa atin. Ang phone. Ang layo sa atin. This is my own version, ah. Don't judge me, ah. Don't judge. Ha? Robot. Robot yan eh, robot. Nasunod. Kaya lang, minsan, pag may ano, sumusunod siya doon. I-ano ko muna to. I-ano. Hindi na. Ito kasi nito, naka-frito-frito yun. Hey! Si Tipi ang kulit. Parang, wala kasi kami nahanap na marble potato. Kaya, pwede na to. Alam mo, pwede itong i-slice in pe. Hey! Tipi! Bubugbog ni Tipi yung, ano, kapatid niya, ate. Tipi, ha? Ayan, alisin ko na. Ayan, remove this. Ang gala remove this. And, naaano na ako eh. Susunog na ako. Ayan, soy sauce. Sugar. Yeah, let's add water. Soy sauce. And this one. Kulot na pa siya. Ilagay na natin ang ating mga crab. This one, guys. Crab lang ang meron kami kasi bigay lang ata to. Binigay lang siya sa amin guys. Wala talaga kami pambili nito. Put it on. Naano ko na siya, nalaga ko na siya syempre. And inugasan ko siya after kong lagain kasi may mga ano. Okay ko. Kaya, kailangan ko sa gas. Na-wash ko siya.
ano siya, maalat. Maalat-alat konti. Dagdagan ko ng water. At kulang siya ng tamis. Ay! Magritoke. Ano talaga? Ang liit kasi ng lutuan. Kasi pa yung lutuan. Habang pwede pang baguhin. Baguhin. Kasi okay na. Okay na siya. I-plating na natin siya ba? Look at the babies. Pakita ko sa inyo. Saan na? Ayan na. Hi! Naghihintay sila. Naghihintay sila ng pagkain. Mga babies. Para 72 lang yung tatlo. Diba? 72 yung tatlong mais na malaki. Ano yung basurero. Ay! Tumalon. So, I'm done cooking na. Ayan. Tara guys, magmukbang na tayo. Tara, let's. Ate, you want? Sama ko kayo guys. Let's. Ay! Sa bagay, hindi na kailangan ng sausawan, no? Hindi na kailangan ng sausawan. Magmumukbang tayo guys. Ano? Picture mo, meron din tayong pakwan. Ayan, luto na natin. Pray tayo. Ayan, syempre, niluto natin. Tayong unang kakain. Para masigurado natin na safe ang ating ipapakain sa ating pamilya. Siyempre, ako kasi pag may fruits, dapat fruits muna. Ay, matamis siya. In fairness, ate. Maliliit lang siya, pero matamis. Hindi man ako nagra-rice, ulam lang. So, I will take the opportunity to mukbang the ulam. Kasi, hindi naman talaga ako nagkakanin. Ulam lang. Pero may kanin na dun. Masarap ba magluto si mami? Masarap ang sarap, no? Sarap nito. Ako, favorite ko ang mais. Ikaw? Mais, kamote, saging, yung mga ganun ba? Sarap. Patatas. Ops! Ops! Bakit umaakyat? May pusa kami.
sumag. Makain tayo ng crab. Puro ako mais eh. Okay, favorite ko itong mais. Ano ang tawag dito? May tawag ko. Seafood. Seafood boil? Pero seafood. Iba na siya. May butter. May maraming garlic. Parang nagluluto ako niyan, maraming garlic. Ano, sarap na. Sarap na sa bawang. Sarap ng sauce. Kanina dinagdagan ko ng sugar kasi medyo hindi ko natansya yung sabaw kasi parang sabi ko parang ang dami. So nagdagdag ako ng tubig. So nagdagdag din ako ng ingredients syempre. Piniritoke ko na lang. Ha? Masarap naman na siya. Ulit. Mamaya, adjust na lang. Hindi ako nagsusukat-sukat ng mga kasi minsan depende ko sa dami ng ng niluluto. Depende ba sa sitwasyon ba? Pero meron ditong pang talaga, pang ipit. Yan lang. Pero dahil matibay ang ating ngipin, kay ate masarap may may pang kutsara, ganyan. Tapos isawsawan ka dito. Oh, katip. Serving. Kahit yung kutsara lang, pang lang, yung malaking kutsara na pang kutsara. Ang tibay ng ngipin ko. Aray! So, hindi na natin kailangan ng pang kasi parang flies ata ang pang dito. Matibay naman ang ating mga ngipin. Sabi ng dentist ko, sabi ni Doc Heidi, Ablaneda, matibay daw ng ngipin. Oo guys, matibay siya. Pero syempre, as we age, matitibay ang ngipin namin. At syempre, as we age, sarap ng sauce. As we age, nababawasan ng rumurupok lahat ang mga bones natin. So, kailangan natin ng calcium ba? Calcium. Ito, lalagyan natin siya. Pero, sarap. Sila na lang ang kakain, mga tulog. Tabak ko din. Dapat pala, pinya binili natin. Wala kasing maliliit masyado yung pinya. Doon ayoko magbalat ng maliliit na pinya. Kaya, ito, binili namin, pakwan. Ako, si ate marami pa yung marami yung hindi kinakain. Di ba, te? Pili lang din ang mga kinakain natin. Ako talaga, kahit guys. Ako talaga, kahit kahit anong ipakain mo sa akin, te. Basta kinakain, ha? Kahit Yung bata pa ako, kay Palakang Bukid, kay Dagang Bukid, kay yung mga ahas, yung mga exotic food na meron sa bukid. Nasundot naman ako. Kasi, nung bata ako, yung mga kuya ko, daming friends. Mga binata na sila nun. Ako, bata pa ako. Naghuhuli sila ng mga kung ano-anong mga hayop. Tapos, magiinuman sila. Yung mga binata na sila nun, nag-explore na sila. Sa bahay lagi sila, ang tropahan nila.
Tapos, yung mga friend niya, magiinuman sa bahay, may mga ano. Or kahit hindi sila magiinuman, magano sila, maggagawa sila ng barbecue na dagang bukid, palakang bukid, ganyan. Tapos, nagbabanding lang sila doon. Tapos, may mga gitara, nagkakantahan sila. Kasi hindi alam ng kuya ko yung friend niya nakakrossan ko na. Ganun akong bata eh. naman lang din ako sa'yo. Oo, nana ka doon. Siyempre, humahanga ako doon sa mga friend niya. Bawa, magaling maggitara, ganun. Humahanga ako sa ganun. Bawa, galing niya naman maggitara, galing niya naman kumanta. Kasi is paghanga, di ba? Normal. Pero kasi ang heart ko eh, masyadong ano ba, mapagmahal. Ang laki ng heart ko eh. Mapagmahal masyado. Ang hirap din nito po. Kailangan mo din talagang kakagatin ito. Pagkakain ka lang nito, tawag dito, talagang kakamayin mo. Hindi pwedeng kutsara ka dito. Hindi ka masasarapan. Diba tayo? Bawal ang arte-arte sa pagkain na ganito. Kapirapan pati sa rin. Kamay kung kamay. Si Kuya di masyadong mahilig sa ganito. Kasi nakakutsara yun, nakatinidor, nakakubiertos yun pag kumakain. Parang bihira lang si kuya makita mo magkain ng nagkakamay. No? Pag yan, nasa swimming, yan, magkakamay-kamay din siya. Pero kapag dito sa bahay, makamay yan pero may gloves. So, paano niya ito kakainin? Pag mag-gloves ka dito, punit-punit din. Kasi matalas to eh. Mapupunit din. Huwag ka naman. Diba? Ito. Ito na ang pinaka-carbs ko. Ito na ang pinaka-kanin ko. Kasi naman kanin talaga. Pero kung mag-kanin kasi, ayan, natalsik, sorry. Kasi, once na nasimulan ko magkanin, tuloy-tuloy na yan. Hirap ko pati kontrolin yung bibig ko pag kumakain. Hanggat meron dyan mga sauce, sabaw-sabaw na ilalagay ko sa kanin. Kakain. Hindi ko siya nakokontrol. Matakaw kasi ako eh. So, ang ending, ang resulta, tataba ako ng tataba. Tapos, hirap ako ng kumilos. Hirap na akong pagod din. Masyado na akong, kaya natatamad na ako. Natatamad na ako gumalaw kasi munting kilos ko, pagod ako. Pag mabigat ako, ganyan ako eh. Nasakit yung mga paa ko. Kasi pagod, mabigat. Kaya ayoko tumaba. Tapos kung ano-ano nararamdaman ko mga masakit-sakit. Kaya, as much as possible, iwasan natin tumaba. Kasi hirap ako magpapayat din. Ang hirap magpapayat. Laking hirap mo naman magpapapayat. Mag-exercise ka na naman. Mag-inom-inom ka na naman ng kung ano-ano nga ano. Pangpa-tanggal ng appetite. Di ba? Walang pasok ngayon sila ate. Bakit nga? Tinapa-teacher namin. Nakagawa ang teacher. Ang laki! Ang laki na. Okay na. Tapos lagyan mo ng sauce. Last na ko. Love na to. Pero, Last na ko. Wala nang kakainin sila. wala pa yun.
Dumi na yung ano ko. Ito, gusto ka kasi. Yan. Ito naman yung Ay! so big. Big boy, big boy. Ano na? Hindi ko naman tinignan kung anong kasarian yun. Pero nalalaman nila ang kasarian yan. Sure ka na ba dun sa, ano ate, sa Manila ka mag-aaral ng college? Sure ka na dun? Nasa Manila lang naman ang magagandang course. So, if gusto mo talaga yun, syempre dito lang si mami para supportahan ka. Lagi naman akong support sa inyo ni kuya kahit ano pa yun. Huwag mo isipin yung sabi ni dada mo na hindi, dito ka lang, kawawa ka naman. Kung nandun ang kurso na gusto mo, why not, diba? Go for it. Tapos na nun si kuya, kaya ano. Baga merong nang nagsusupport sa'yo na secondary support. As long as nabuhay si mami, andito si mami. To support you, to guide you in everything. As I promised to you and to God na pinamis ko kasi talaga yun sa sarili ko na once na magkaroon ako ng pamilya, magkaroon ako ng sariling anak, hindi ko pababayaan. Nandiyan ako para sa inyo. Hindi ako mawawala sa inyo. Hanggat nandito ako sa earth. Kaya inano ko din inisip ko din, paano kaya pa kung magka-baby pa ako? Paano kaya kung magkaroon pa ng sunod sa'yo? Kaya ko pa kaya yun anhin? Ibigay yung buong ano ko, buong support ko, katulad ng ginawa ko sa inyo ni kuya. Kasi syempre, kapag nagkaka-age na ang mama, nababawasan na yung ano mo, yung energy mo. Natatamad ka na. Yung parang nagsawa ka na dun sa mga nauna. Na, ito na naman, back to ganito na naman. Parang pati mama, nagpapasok ka ng school. Kasi ganun ako Pag nagpapasok ang anak ko, gusto ko lahat alam ko. Kilala ko lahat ng teacher niyan, kilala ko lahat ng mga kaklase niyan, lahat ng kaibigan niyan, lahat ng mga ginagawa niyan sa school, gusto ko alam ko. At gusto ko talaga nakikialam ako. Nakikisali-sali talaga ako. Tulad kay kuya. Diba nung nag-aaral si kuya, may mga participation kasi ang mga magulang sa school. Dahil kapag may mga okasyon, yung mga parents kasali sa may mga contest din sa parent, nagsasayaw-sayaw, makanta-kanta, depende kung ano yung kaya mong talent na i-share sa event na yun, ganun. So, si kuya, syempre, pag bata, at si kuya ay, competitive kasi si kuya. So, gusto niya, yung mami niya, laging kasali lagi niyang presenta. Kaya sabihin ng teacher niya, kaninong mama ang magaling kumanta at ililista natin dito para kasali sa kanta, or sinong mama ang magaling sumayaw, ganyan. Taas-taas daw si kuya, mami ko po. So, nilista ako ng teacher niya doon sa pang-singing, contest. Tapos, pagpunta ko ng school, pag sundo ko kay kuya, sabi niya, mami, kasali ka sa singing contest, ganito, ganyan. Sa event na, nalimutan ko kung anong event yun. Sa may mga contest sa mama. Kasi ko, ma'am, hindi po ako marunong kumanta. Sabi ko, hindi po ako marunong kumanta. Sabi ni Carl, magaling ka daw kumanta. Sabi ko, hindi po. Kumakanta lang po ako sa bahay. Panghele lang ng kapatid niya. Tapos, makanta po ako sa CR pag naliligo, ganyan. Hindi po ako magaling kumanta. Ang mga bata kasi ganun, lalo si kuya, sobrang siya sa akin. Sobrang, ang taas ng tingin niya sa akin. Oo, number 1 fan ko talaga yan si kuya, kahit dati pa.
Gandang-ganda siya sa akin. Hindi niya ako papatalo. Ganon si kuya. Ikaw ba, ganon ka rin, te? Ganon ka rin? Nung nag-aaral ka elementary? Oo. Ganon ka rin ba? Yung pagka nandiyan na si mami mo, mami ko yan, ganyan. Ganon kasi mga feeling ng bata na pag ibibida talaga nila. Kapag active yung mama, di ba ako sa school nyo, kulang na lang maging teacher ako. Kulang na lang, kasi lagi kong kasamahan mga teacher. So pag may mga events sa school nila ate, nag-MC ako. Pagka sinabi ng mga head na, oh, ikaw mami ang mag-MC ng sa event, ganito, ganyan. Tapos syempre, tatanggi naman ako sa una. So, hindi po ako marunong, ganyan. Ay, kaya mo yan, ganyan. Nandiyan naman sila teacher, ganito, ganyan, oh. So, wala kang choice, kundi gampanan yung hinihiling nila. Yung tinutuko sa'yo na gawain. So, ako naman, sige, kaya ko to. Lagi ko na lang, kasi kaya na kaugalian ko na din. Pero simula pa dati talaga, ganun na ako. Na pag may binigay sa akin task, tapos nagtitiwala sa akin yung mga teacher. So, iniisip ko na lang, kaya ko to. Nagtitiwala nga sila sa akin eh. So, bakit ako walang tiwala sa sarili ko? So, ganun. Ginagalingan ko na lang. Aaralin ko yun. Paano ba dapat ang ganito, ganyan. Kaya nagagawa ko naman siya. Pero lagi ako nagpe-pray, Lord, gabayan mo ako. Sana wala akong masabing masama. Sana wala akong magawang di ba? Unnecessary sa stage. Kasi alam ko na yung mga anak ko, nagiging proud sa akin doon. Pandagdag kasi ng yun eh, self-esteem nila. Yung kapag estudyante ka, lalo ganong mura ng edad nila, elementary, yun, nakaka-boost yun ng kanilang self-esteem, self-confidence. Diba, Teno? Kaya, sila, masipag sila mag-aral, hindi sila nahihiya-hiya. Tsaka, iwas bully. Si ate lang ang medyo na-bully-bully noon kasi medyo iyakin si ate, tapos chabi-chabi siya. So, kahit hindi naman bully, kahit sugot-sugot lang ba, yung mga konting, mga simpleng lang, ng bata, iiyak na yan. Iyakin kasi siya eh. Iyak na yan, ganyan. Tapos, na siya, crying baby siya eh. So, pag nagsundo si dada niya, tapos nakita na gano'n-gano'n, syempre nagagalit yung ama. Kulang na lang mga inang bata. Kulang na lang mga inang bata dun sa mga kaklase niya. Ako hindi. Hindi ako ganong mama kasi. Kinakaibigan ko ang mga kaibigan niya. Kinikilala ko mga kaklase niya. Naranasan ko yung wala halos nag-a-attend sa akin sa school. Kasi busy yung mga magulang ko sa bukid. So wala sa akin nagmi-meeting, hindi nila alam ang ganap-ganap sa school. Kahit nga ako, hindi ko alam na bukas exam na, hindi man kasi ako nag-aaral eh. So, wala pa yung magulang ko, hindi nila alam kung anong nangyayari, anong ganap sa school. So, di wala na, kawawa yung bata. Naranasan ko yun. Kaya, nung sinabi ko sa sarili ko, pag ako nag-anak, pag ako nagkapamilya, nagkaroon ng sariling anak, hindi ko gagawin yun. Lagi akong andyan sa tabi nila. Kahit anong mangyari. Kaya yun, ginawa ko naman. At maganda siya. Maganda result. Kasi maganda ang impact nun sa bata. Masipag sila mag-aral. Kasi nakaka-boost nga yun ng self-confidence nila. Kapag ang mama nila ay laging nandyan sa school. Pero hindi naman kami yung to the point na nang gigift sa teacher ha. Kuripot ako. Wala akong pang-gift. Hindi ako ganun. Hindi kami nang gift na Kapag may, halimbawa, Teacher's Day, yan. Kasi lahat ng bata may gift yan sa teacher eh. Teacher's Day, Valentine's Day, Christmas party. Pag Christmas party nga, wala eh. Ang dala lang ni ate, pang-gift niya dun sa nabunot niya. Di ba, Teno? Dadala lang si ate ng gift kapag may event kasi pag Valentine's Day yan. May mga gift ang mga bata sa teacher. Yun. Pinapadalhan ko siya. Tapos Teacher's Day, talagang meron yan. Mga flower. Simpleng flower lang. Chocolate. Ganyan. Pero hindi kami yung to the point na magre-regalo kami ng mamahaling pabango, gamit, or kahit ano, di ba?
para lang mapunta sa higher ano yung anak mo. Hindi ako ganun. Kasi parang niloko mo lang din sarili mo nun. Di ba? Hindi ako ganun. So yun lang. Meron ka bang alam na gano'n? Meron ba kayong alam na gano'n? Nagre-regalo sa teacher para lang ma-first honor yung anak. Hindi maganda yun. Niloko mo lang sarili mo, pati anak mo. Kasi pagdating yan sa tunay na laban ng buhay, pag nag-college na, yan na. High school nga, hindi pa masyado eh. High school life, mga ano pa yan eh. Ang happy-go-lucky pa yan. Pagka nag-college niya, dyan mo na makikita ang tunay na laban. Pagkaya siya ata mga walang suspend. Ano meron? Mga bagyo. Ay, meron. Meron? Meron. Sabi wala to. Meron. Diba, sa Mabini, pagka walang pasok. Lahat walang pasok. Siyempre, estudyante din yun. Pag mga trabaho nga, empleyado, wala din pasok. Hindi lalo na yung mga estudyante. So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo sa mga pinag-usapan namin. Sana may na-share kaming maganda. Bye! Thank you guys for watching! Bye! 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 Bye-bye!